may isang maliit na baryo na tinatawag na Sitio Langit-Langitan. Dito naninirahan ang magkapatid na sina Danilo at Ricky, mga batang kaluluwang hinubog ng lupa, ulan at araw. Si Danilo ang panganay, 20 taong gulang, may matipunong katawan at kayumangging balat. Tahimik siya, ngunit matalim ang mata at mapagmasid. Bata pa lamang sila ay siya na ang tumayong haligi ng kanilang tahanan. Nang pumanaw ang kanilang ama sa isang aksidente sa bundok habang nag-aani ng abaka, siya ang agad na sumalo sa responsibilidad. Samantalang si Ricky naman ay 18 anyos pa lamang, masayahin at madaldal, ngunit bihasa rin sa pag-akyat sa matatarik na bahagi ng kagubatan upang anihin ang mahalagang hibla ng abaka. Malambot ang puso ni Ricky sa mga hayop, halaman, at sa mga matatanda sa kanilang baryo. Siya ang unang lumalapit tuwing may nangangailangan ng tulong, maging ito man ay pagtutumba ng puno, pagkukumpuni ng bubong o pag-aalaga sa may sakit. Magkahalong hirap at ligaya ang buhay nilang dalawa. Tuwing madaling araw, bitbit ang gulok at bayong, nilalakad nila ang makitid at maputik na daan patungong bundok upang makapag-ani ng abaka. Ang tagpo ng araw at ulap sa silangan ang nagsisilbing orasan nila, at ang huni ng ibon at kuliglig ang kanilang musika. Sa bawat hibla ng abaka na kanilang pinupulupot ay tila may kalakip na dasal, na sana'y magbunga ito ng sapat na kita upang may pambili ng bigas, gamot para kay Nanay Pilar at pangmatrikula ni Ricky sa kolehiyo na matagal na nilang pinangarap. Sa kanilang pagbabalik sa baryo, buhat ang mga bungkos ng abaka sa kanilang balikat, sasalubungin sila ng mga bata, nakangiting matatanda at ng mga usok mula sa lutuan ng kapitbahay. May araw na masagana ang kita, may araw na kulang pa sa pambili ng asin. Ngunit kailanman ay hindi nagreklamo ang magkapatid. Sa halip, mas pinipiling ngumiti sa ilalim ng araw at muling bumalik sa bukas. Isang araw habang nasa mataas na bahagi ng kagubatan, napansin ni Danilo ang isang kakaibang liwanag sa likod ng isang punong matandang nara. "Ricky, sandali. Nakikita mo ba yon?" Tanong ni Danilo habang nakatingin sa sinag na parang alitap-tap, ngunit mas maliwanag at hindi gumagalaw. Lumapit si Ricky, sabay sabing, "Parang ilaw ng kandila na lumulutang, pero walang amoy at wala rin namang hangin." Habang tinitingnan nila ito, biglang may umihip na malamig na hangin mula sa direksyon ng liwanag. Napalibutan sila ng kakaibang katahimikan. Wala na ang mga huni ng ibon, wala na ang ihip ng dahon. Tanging pintig ng puso nila ang naririnig. "Tara na, kuya. Baka masamang espiritu yan," ani Ricky, bahagyang kinakabahan. Ngunit bago pa sila makaalis, biglang may marahang tinig na sumambulat mula sa liwanag. "Mga batang may busilak na puso, kayo ang aking hinihintay." Nagkatinginan ng magkapatid, parehong hindi makakibo. Mula sa liwanag, unti-unting lumitaw ang isang munting nilalang, hindi hihigit sa 2 dangkalang taas. Nakasuot ito ng barong gawa sa hibla ng palay, may makakapal na puting kilay at liwanag na tila bituin ang palibot sa kanya. Isang duwende. "Huwag kayong matakot," wika ng nilalang. "Ako si Lunti, tagapagbantay ng kabundukan, at matagal ko nang minamasdan ang inyong kabutihan." Magsisimula pa lang ang pinakamahiwagang kabanata ng buhay ni Danilo at Ricky. Isang paglalakbay na lalampas sa pangkaraniwang ani ng abaka at tatawid sa daigdig ng kababalaghan, kabutihan at pagsubok. Nakatitig pa rin ang magkapatid sa kakaibang nilalang sa kanilang harapan. Hindi nila maipaliwanag kung ito ba'y panaginip, guni-guni o isang kakaibang biyaya ng kalikasan. Sa unang pagkakataon sa kanilang buhay, nakakita sila ng isang nilalang na hindi tao, hindi hayop, isang duwende na may presensya ng kapayapaan. "Pasensya na po. Totoo po ba kayo?" tanong ni Ricky, na bahagyang nanginginig pa.
Ngumiti si Lunti. Oo, Ricky. At ikaw, Danilo. Matagal ko na kayong pinagmamasdan. Hindi lahat ay nabibigyan ng pagkakataong makausap ako. Tanging ang may dalisay na puso ang makakarinig at makakakita sa akin. Pero, bakit kami po? Tanong ni Danilo. Nakakunot ang noo. Humakbang si Lunti palapit, ngunit tila hindi man lang niya nayuyurakan ang mga dahon. Ang bawat hakbang niya ay parang may dalang huni ng hangin, parang tugtog mula sa kalikasan. Kayo ay mga anak ng lupa. Pinili kayong maging bantay ng balanse sa pagitan ng tao at kalikasan. Sa bawat patak ng pawis ninyo, sa bawat araw na inaalay ninyo ang sarili para sa pamilya, sa lupa, sa abaka, kayo'y nagsisilbing tulay sa pagkakaunawaan ng mundo naming mga nilalang ng kalikasan at ng inyong mundo. Napaupo ang dalawa sa isang tuwod, hindi pa rin makapaniwala. Nais ko kayong tulungan, pagpapatuloy ni Lunti. Ngunit hindi lamang bilang gantimpala, kundi bilang panimula ng isang mas malawak na laban. Laban? Tanong ni Danilo. Anong klasing laban? Tumahimik si Lunti saglit. Ang kanyang mga mata na tila malakristal ay nagbago ng anyo. Mula sa masaya at magaan ay naging malalim at puno ng pag-aalala. May paparating na panganib. Isang dating tagabantay ng bundok, si Ginoong Dagat, ay nagtaksil sa batas ng kalikasan. Nais niyang angkinin ang buong Samar para sa kanyang kapangyarihan. Ginagamit niya ngayon ang mga ligaw na espiritu, mga nilalang na dati tagapag-ingat din, ngunit ngayon ay binubulag ng kasakiman at poot. Paano kami makakatulong? Magsasaka lang po kami. Sabat ni Ricky. Nanginginig ang tinig. Magsasaka. Pero hindi lang basta magsasaka. Ang totoong tagapangalaga ng lupa ang siyang may pinakamalapit na koneksyon sa kalikasan. At sa inyo ko ibibigay ang kapangyarihang matagal nang nakatago. Hinugot ni Lunti mula sa kanyang bayong nagawa sa balat ng dahon ng niyog ang isang maliit na garapon. Sa loob nito ay tila liwanag na sumasayaw. Ito ay binhi ng diwata. Kapag itinanim nyo ito sa pinakapusod ng gubat, isang mahiwagang tanim ang sisibol. Doon magsisimula ang inyong lakas. Ngunit babala, bantayan ninyo ang paligid dahil may mga matang nagmamasid. Inabot ni Lunti ang garapon kay Danilo na bahagyang nag-atubili bago ito tinanggap. Sa paghawak pa lang niya, may maramdaman na siyang init na parang dumadaloy sa kanyang mga ugat. Si Ricky ay naramdaman din ang kakaibang pag-ikot ng hangin sa paligid. Paanong itatanim lang po ito? At saan po ang pusod ng gubat? Tanong ni Danilo. Ang pusod ng gubat ay ang lumang lantik, isang lugar na halos wala nang dinaraanan. Maraming lumiligaw, maraming hindi na nakakabalik. Ngunit kayo, may gabay. Bukas, sa pagbangon ninyo, sundan ninyo ang huni ng itim na ibong walang anino. Iyon ang gagabay sa inyo. Nang matapos ang mga salitang iyon, unti-unting naging pino ang katawan ni Lunti hanggang sa maging alikabok ng liwanag at tuluyang naglaho sa hangin. Tahimik ang lahat. Tila naputol ang daigdig sa pagitan ng diwa at realidad. Wala silang nasabi. Magkatinginan lamang sila. Parehong alam sa puso na nagsimula na ang pagbabagong hindi na nila mababalikan. Bitbit ang garapon na may mahiwagang binhi. Bumalik sila sa kanilang kubo, habang sa kanilang likuran ay unti-unting nagdilim ang kalangitan. At sa lilim ng gabi, sa kanlurang bahagi ng gubat ng Samar, isang pares ng mapupulang mata ang lihim na nagmamasid. Hindi siya natuwa sa nakita niyang pakikipagtagpo ni na Danilo at Ricky kay Lunti. Kung inaakala mong makakatakas ka sa akin, matandang duwende, nagkakamali ka. Anang tinig ng isang nilalang na ang hininga ay amoy bulok na kahoy at abo. Ang laban ay nagsisimula pa lamang. Kinabukasan, maaga pa lang ay gising na sina Danilo at Ricky.
Hindi tulad ng karaniwang araw na ang kanilang pagbangon ay dulot ng kagutuman at trabaho. Ngayon ay iba ang pakiramdam nila. May kaba, may pananabik, may tanong na hindi maalis sa isipan. Sa gitna ng kanilang kulang sa tulog na mga mata, may ningning ng panibagong paglalakbay. Nasa lamesa pa rin ang garapon na iniabot ni Lunti. Hindi nila isinara ang takip, ngunit hindi rin ito nawala o lumipad. Ang liwanag sa loob ay parang humihinga, sumasayaw sa ritmo ng paligid. Napagkasunduan nilang huwag dalhin sa bundok kung hindi pa sigurado ang gagawin. Kaya ngayon, maghihintay muna sila ng senyas. Habang nagkakape sa labas ng kubo, tahimik silang nakaupo. Walang usapan. Tanging ang huni ng mga maya, kuliglig at ihip ng hangin sa damo ang musika ng umaga. Biglang kaawk! Isang malalim at nakabibinging huni ang pumunit sa katahimikan. Sabay silang napatingala. Isang ibon ang lumilipad sa kalangitan. Kulay itim na parang pinagsamang uling at gabi. Ngunit may kakaiba. Wala itong anino. Lumilipad ito sa sinag ng araw ngunit walang bakas sa lupa. Parang hindi bahagi ng mundong ito. Yan na yon, bulong ni Ricky. Tumango si Danilo. Ang ibong walang anino. Agad nilang kinuha ang bayong na may tubig, kaunting pagkain at ang mahiwagang garapon. Nagsuot ng bota, dala ang kanilang gulok, hindi para manakit, kundi para makalampas sa mga masukal na bahagi ng gubat. Sa loob-loob nila, alam nilang hindi basta-bastang pag-akyat ito ng abaka. Ito'y paglalakbay patungo sa hindi nila alam kung buhay pa ba ang babalikan. Sumunod sila sa ibon. Hindi ito mabilis, hindi rin mababa. Parang sinadyang makita nila, ngunit hindi nila maabot. Dinadala sila nito sa mga lugar na hindi pa nila nararating kahit ilang taon na silang umaakyat sa kabundukan ng Samar. Dumaan sila sa tabing ilog na kulay jade ang tubig. Tumawid sila sa mga batong mistulang may ukit. Dumaan sila sa kagubatang halos walang liwanag kahit tanghaling tapat. Kuya, parang hindi na ito gubat natin, ani Ricky. Nanginginig ang boses. Basta sumunod lang tayo, malapit na siguro. Ilang minuto pa, tumigil ang ibon sa tuktok ng isang punong balete. Malaki, matanda, at may mga ugat na parang kamay na nakalawit. Doon, sa harap ng punong iyon, may isang bukas na daan. Hindi likas. Hindi gawa ng tao. Parang kusang humawi ang mga damo at puno upang bigyang daan ang kanilang pagdating. Pusod ng gubat! Bulong ni Danilo. Tahimik silang pumasok. Ang paligid ay may kakaibang katahimikan. Walang huni, walang hangin, ngunit hindi nakakakilabot. Kakaiba ang liwanag, parang may araw sa ilalim ng mga ugat. Sa gitna ng lugar, may maliit na hukay na tila natural na nilikha para sa isang bagay. Doon, kinuha ni Danilo ang garapon. Maingat niyang binuksan at sa pagbukas, parang usok ng liwanag ang lumabas at lumutang sa hangin. Unti-unti itong bumaba at pumasok sa hukay. Sa mismong lugar na yon, sumibol ang isang halaman. Isang tanim na hindi nila kailanman nakita. May dahong hugis bituin, kulay berdeng may kislap ng ginto. At sa gitna, isang puting usbong na may maliliit na bulaklak na kumikislap. Yan ang punla ng diwata. Biglang narinig nilang tinig. Paglingon nila, naroon si Lunti. Ngayon ay mas malinaw at mas makintabang anyo. Mula ngayon, ang inyong buhay ay nakatali na sa punlang ito. Habang lumalaki ito, lumalakas din kayo. Ngunit bantayan ninyo ito. Kapag ito'y nasira, kayo'y manghihina at masama pa roon. Masama pa roon ano, Lunti? Tanong ni Ricky. Masama pa roon. Magigising ang mga nilalang na matagal nang natutulog sa ilalim ng pusod na ito. Napasinghap si Danilo. May nilalang pa sa ilalim? May mga nilalang na noon pa'y nilugmok
upang hindi makawala. Mga nilikha ng taksil na tagabantay. Si Ginoong Dagat, biglang lumamig ang paligid. Ang mga dahon ng punla ay bahagyang tumiklop. Nagdilim ang kalangitan. Ang ibong walang anino ay lumipad muli. Ngunit sa pagkakataong ito, parang may takot sa kanyang paglipad. Sisimulan na ni Ginoong Dagat ang kanyang galaw, ani Lunti. At kayo, Danilo at Ricky, ay magiging tagapagtanggol ng pusod na ito. Kayo ay itatalaga bilang mga tagabantay ng abaka ng kalikasan. Tagabantay? Tanong ni Ricky. Paano? Anong gagawin namin? Lumingon si Lunti sa punla. Bukas, magbabago ang paligid. May kapangyarihang unti-unting hahalo sa inyong dugo. Makakaramdam kayo ng panibagong lakas, ngunit maging maingat kayo. Dahil sa bawat kapangyarihan, may kapalit. At ang mga mata ng kadiliman ay gising na. Sa di kalayuan, mula sa kakapalan ng kagubatan, may aninong gumagapang sa lupa. Isang matandang nilalang na may katawan ng tao ngunit balat na parang kinulubot na isda. Ang kanyang mga mata ay pula. Sa kanyang mga daliri ay may patulis na kuko. Siya si Ginoong Dagat, ang dating tagabantay, ngayon ay halimaw ng kasakiman. At ngayon, alam na niya kung sino ang kanyang hahadlang. Pagkatapos itanim ang binhi ng diwata, bumalik sina Danilo at Ricky sa kanilang kubo. Tahimik silang dalawa. Sa bawat yapak pabalik sa makalumang daan, ramdam nila ang bigat ng responsibilidad na hindi nila inasahan. Ang simpleng pamumuhay ng pag-aani ng abaka ay biglang naging bahagi ng isang mas malaking laban, isang tunggalian ng liwanag at dilim, ng pagkakaibigan at pagtataksil. Habang papalubog ang araw, napansin ni Ricky ang isang kakaibang anyo sa kanyang mga palad. May manipis na guhit na tila ugat, kumikislap ng bahagya sa ilalim ng balat, ginto at berde ang kulay. Kuya, tignan mo, sabay taas ng kamay niya. Pagtingin ni Danilo, nakita rin niya ang sa sarili niya. Mas makapal ang mga guhit, mas malalim ang kulay. Para itong buhay, dumadaloy sa bawat kilos nila. Tama si Lunti, may pagbabago, ani Danilo. Bahagyang kinabahan, ngunit ramdam din ang init ng lakas sa kanyang dibdib. Kinagabihan, habang kumakain sila ng sinabawang gulay at sinaing, naputol ang kanilang katahimikan nang marinig nila ang mahinang lagaslas sa likod ng bahay. Tumayo agad si Danilo, kinuha ang gulok at lumabas. Si Ricky ay sumunod na may hawak na ilawan. Wala silang nakita sa unang tingin, tahimik ang paligid, tila karaniwang gabi sa bundok. Ngunit may kakaiba. Ang hangin ay malamig kahit hindi tag-ulan. At ang mga alitap-tap na dati sagana sa gabi ay biglang nawala. Wala ring huni ng palaka o kuliglig. Tila huminto ang gabi sa paghinga. Rashk! Isang tunog ng parang kalmot sa kahoy. Sa gilid ng kubo, nakita nila ang tatlong anino. Mga balingkinitang nilalang na may pulang mata, balat na kulay uling, at mga kuko na singhaba ng kutsilyo. Ang isa sa kanila ay bahagyang gumapang paakyat sa dingding. Ang dalawa ay nakaabang sa lupa. Ano yan? Sigaw ni Ricky, umatras pabalik. Mga aninong itim, sabi ng isang pamilyar na tinig. Sa kanilang likod, naroon si Lunti, nakalutang sa hangin. May hawak na baston na yari sa pinatuyong tangkay ng kawayan. Sila ang mga dating tagabantay ng mga punla, ngunit nang yumuko kay Ginoong Dagat, itinakwil sila ng kalikasan. Ngayon, sila'y mga anino lamang ng dating pagkatao, tagasunod ng kadiliman. Biglang sumugod ang isa sa mga anino kay Danilo, mabilis na parang hangin. Ngunit bago pa man siya matamaan, isang berdeng liwanag ang bumalot sa kanyang mga braso. Parang biglang tumibay ang kanyang katawan at sa isang iglap nasalag niya ang atake. Bumangon ang kapangyarihan sa loob niya
mainit, malakas, at tila dumadaloy sa kanyang mga ugat mula ulo hanggang talampakan. Parang ugat ng abaka na biglang tumubo mula sa lupa ng kanyang katawan. "Ricky, bantayan mo ang likod," sigaw ni Danilo habang sumasalag ng isa pang anino. Si Ricky ay agad namang tumingin sa paligid. Isa sa mga nilalang ay umatake mula sa gilid, ngunit bago pa ito makalapit, isang liwanag ang lumabas mula sa kanyang mga mata. Isang nakakasilaw na sinag na tumama sa anino at nagpatigil dito sa galaw. Anong nangyari?" tanong ni Ricky nanginginig. "Ang binhi ay bumubunga," ani Lunti. "Ang inyong lakas ay hindi laban sa tao, kundi laban sa taksil na mga nilalang. Ang inyong katawan ay bahagi na ng punla, at ang inyong tapang ang magpapalakas dito." Patuloy ang laban. Ang mga anino ay nagsimulang umatras, waring hindi inasahan ang bagong lakas ng magkapatid. Nang maramdaman nila ang pangingibabaw ng liwanag mula kay Ricky, nagsilayo sila sa dilim at naglaho sa likod ng mga damo. Tahimik muli. Huminga ng malalim si Danilo. Si Ricky ay napaupo sa lupa nang hihina. "Hindi ko akalaing totoo nga ang lahat ng to," bulong ni Ricky. "Parang panaginip lang kahapon, pero ngayon, nakikipaglaban na tayo sa anino." Lumapit si Lunti, nilapag ang baston sa tabi ng kubo. Hindi pa ito ang simula ng tunay na laban. Iyan ay paniniktik lamang ng hukbo ni Ginoong Dagat. Gusto niyang malaman kung gaano nakalakas ang punla. At ngayong nakita niyang may tagapagtanggol ito, tiyak hindi na siya maghihintay. "Anong ibig mong sabihin?" tanong ni Danilo. Tatawag siya ng mas malakas. Mga dating bantay ng ilog, ng bato, ng hangin, mga nilalang na nilason niya sa pangakong kapangyarihan. Hindi ito magiging madali. "Pero kami lang? Kami lang ang lalaban?" tanong ni Ricky, takot sa tinig. "Hindi," ani Lunti. "Hindi kayo nag-iisa." Sa di kalayuan, mula sa pusod ng gubat, may mga matang sumisilip. 1, 2, 5. Mga mata ng nilalang na di pa nakikilala, ngunit hindi pula, kundi kulay asul, berde at puti. Mga tagabantay rin. Mga dating kakampi ni Lunti. At ngayong bumalik ang mga tagapagtanggol ng punla, sila'y muling gigising. Sa sumunod na mga araw, tila lumalalim ang pakiramdam ng kapangyarihan sa katawan ni Danilo at Ricky. Mas mabilis na silang nakakaakyat ng bundok, mas magaan ang kanilang pagbitbit ng abaka, at kahit ang dating kirot sa mga kalamnan tuwing gabi ay biglang nawala. Pero hindi rin nawala ang kaba. Alam nilang ang lakas na ito ay may kapalit. At ang mga aninong umatake sa kanila ay patikim pa lang. Nang dumating ang ika-4 na araw, bumalik si Lunti, dala ang balitang magbabago ang kanilang mundo. "Ngayong nabuhay na ang punla, panahon nang ipakilala ko sa inyo ang iba pang mga tagabantay. Hindi kayo nag-iisa," anya. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, dinala sila ni Lunti sa isang lihim na lugar sa pusod ng gubat, isang bilog na lawa na animoy salamin ng langit. Sa paligid nito'y may 4 na landas, isa para sa bawat elemento ng mundo. Ang 4 na dakilang tagabantay ay muling magpapakita, sabi ni Lunti habang tinutusok ng kanyang baston ang gitna ng lawa. Pumintig ang tubig at mula sa 4 na landas, unti-unting lumitaw ang mga nilalang. Una, isang babaeng may balat na kulay lupa, may buhok na parang mga ugat ng kahoy, at mga mata na tila kinikislap ng hating gabi. Siya si Kalumba, tagabantay ng lupa. Ikalawa, isang batang lalaking payat ngunit may mahahabang buhok na parang alon at balat na kasing linaw ng tubig. Sa bawat hakbang niya ay may kasamang mumunting isda na lumulutang. Siya si Alon, tagabantay ng tubig. Ikatlo, isang matandang may balbas na parang ulap. Ang kanyang katawan ay tila gawa sa hangin. Hindi mo masigurado kung totoo o anino lang. Siya si Hangin Laya, tagabantay ng hangin.
At ikaapat, isang batang babae na tila gawa sa baga at apoy. Ang kanyang mga mata ay parang apoy na may sigla ng araw. Siya si Siga, tagabantay ng apoy. Pumuwesto sila sa apat na gilid ng lawa. Tumango si Kalumba at nagsalita sa isang tinig na parang alingaw-ngaw ng bundok. Mga bagong tagabantay, kayo na ngayon ang pinagkatiwalaan ng diwatang lunti. Ang punla ay hindi lamang binhi ng buhay. Ito rin ay hudyat ng pagbabalik ng sigalot. Kayo ang magiging una sa hanay laban kay Ginoong Dagat. Lumapit si Alon. Hindi namin kayo iiwan. Panahon ng magkaisa ang mga nilalang ng kalikasan at ang mga tao. Ngunit kailangan kayong sanayin, dagdag ni Siga. Ang kapangyarihan sa inyong katawan ay hilaw pa. Kung gagamitin ninyo ito ng padalos-dalos, baka kayo ang masaktan o mas malala. Baka mapukaw ninyo ang mga nilalang na dapat ay tulog pa. Tumango si Hangin Laya. 3 pagsubok ang kailangang lampasan. Una, ang pagsubok ng lupa, kung saan susubukin ang tibay ng inyong puso. Ikalawa, ang pagsubok ng tubig, kung saan susubukin ang linaw ng inyong isipan. At ikatlo, ang pagsubok ng apoy, ang pagsubok ng tapang. Nagkatinginan sina Danilo at Ricky. Bagamat takot, ramdam nila ang panibagong tapang. Hindi na sila simpleng magsasaka. Hindi na sila simpleng magkapatid na tahimik sa gilid ng bundok. May layunin na silang mas mataas pa sa sarili. Handa kami, ani Danilo, Mariin. Hindi lang para sa amin kundi para sa lupaing ito, sabay sabi ni Ricky. Simulan natin ang una, ani Kalumba, ang pagsubok ng lupa. Biglang gumalaw ang lupa sa ilalim ng lawa. Umangat ito at nagbukas ang isang lagusan patungo sa kailaliman ng bundok. Mula roon ay may liwanag na berde at amoy ng basang lupa at ugat. Pumasok kayo. Doon susubukin ang inyong kakayahang panindigan ang bigat ng alaala at takot. Tahimik silang pumasok. Sa loob ng kuweba, dilim ang bumalot sa kanila. Ngunit hindi ito karaniwang dilim. Ito ay dilim ng nakaraan, ng alaala. Biglang narinig ni Ricky ang tinig ng kanilang yumaong ama. Wala kayong mararating sa pagsasaka. Walang asenso rito. Layas na kayo't humanap ng totoong kabuhayan. Napahinto si Ricky, nanginginig. Kuya, narinig mo yon? Si Papa, galit na naman. Ngunit hindi sumagot si Danilo. Siya man ay may naririnig. Ang sigaw ng kanilang ina habang nilalagnat ito at wala silang pambili ng gamot. Diyos ko, patawarin mo kami. Huwag mo kaming pabayaan. Humigpit ang dibdib ni Danilo. Nangingilid ang luha niya. Ang mga alaala ay parang bato sa balikat. Par gumuho ang paligid. Tama na, bulong ni Ricky. Tama na. Ngunit biglang may liwanag. Ang garapon. Nagliwanag ito sa loob ng kanilang bag, kusa itong lumutang. Ang ilaw mula sa punla ay pumalibot sa kanila at unti-unting pinawi ang dilim. Dahil dito, tumigil ang bulong, tumigil ang sigaw. Ang puso ninyo ay matibay, ani Kalumba na lumitaw sa dilim. Hindi ninyo tinakbuhan ang sakit, bagkus hinarap ninyo ito, malinis ang inyong hangarin. Sa isang iglap, bumalik sila sa gilid ng lawa. Natapos ninyo ang unang pagsubok, ani Lunti, nakangiti. Ngayon, ihanda ninyo ang sarili sa susunod. Lumapit si Alon. Ang pagsubok ng tubig ay susubok sa inyong pag-iisip. Matalim na isip, malamig na damdamin, at linaw ng layunin. Sa kanyang harapan, ang lawa ay biglang lumalim at isang landas ng tubig ang bumuka. Tila ilog na patungo sa pusod ng dagat. Handa na ba kayo? Huminga ng malalim si Danilo. Si Ricky ay tumango. At kung di kami handa? Tanong ni Ricky. Wala nang atrasan, ani Lunti. Ang kagubatan ay gising na. Ang kadiliman ay papalapit.
Sa pagkakatayo nila sa harap ng dumadaloy na ilog na bumuka mula sa lawa, ramdam ni na Danilo at Ricky ang malamig na simoy ng hangin mula sa kailaliman ng tubig. Sa halip na katatakutan, may kakaibang katahimikan ang dumampi sa kanilang puso. Tila isang paanyaya na tahakin ang daan ng pag-unawa at kalooban. Lumapit si Alon, ang tagabantay ng tubig. Dala niya ang isang sisidlan na yari sa malinaw na yelo na hindi natutunaw kahit nakababad sa liwanag ng araw. Sa loob nito ay may umiikot na patak ng tubig na parang may sariling isip. Ang tubig ay alaala, anya. Tulad ng ilog, dalawa ang daloy nito. Isa paalis, isa pabalik. Sa pagsubok ng tubig, susubukin ang inyong isipan. Ang kakayahang maintindihan hindi lamang ang inyong sarili, kundi pati ang puso ng iba. Ipinatong ni Alon ang sisidlan sa gitna ng ilog at bigla itong lumiwanag. Ang tubig sa paligid ay bumuka at sumulpot ang isang bilog na arko na yari sa asul na liwanag. Lumakad kayo sa liwanag na ito, utos ni Alon. Dadalhin kayo nito sa alaala ng iba. Hindi nang sa inyo, kundi ng mga taong iniwan ninyo at ng mga nilalang na pinagkaitan. Nagkatinginan sina Danilo at Ricky. Hindi nila alam kung anong klaseng alaala ang kanilang masisilayan, ngunit kapwa silang tumango at sabay na pumasok sa liwanag. Pagmulat ng kanilang mga mata, nasa gitna sila ng isang baryo. Hindi ito ang kanilang tirahan. Sa halip, isang lugar na tila iniwan ng panahon, sira-sirang mga bahay, mga batang butot balat, at mga magulang na may matang wala ng pag-asa. Sa gitna ng baryo ay isang matandang lalaki. Nakaluhod sa harap ng isang basang sakong ng abaka, umiiyak. Bakit wala pa rin ang tulong? Wala na kaming pantubos sa mga anak naming dinukot ng mga engkanto. Wala man lang dumidinig sa amin. Tila hindi nila nakikita sina Danilo at Ricky, ngunit ramdam nila ang bigat ng hinanakit. Isa itong alaala. Hindi ba ito ang baryong nasa paanan ng bundok? Tanong ni Ricky. Yung minsan nating nadaanan noong naghahatid tayo ng ani? Oo, sagot ni Danilo. Pero wala tayong ginawang paraan para tumulong. Akala ko'y hindi natin problema. Biglang lumitaw sa tabi nila si Alon, tila multo ng kanyang sarili. Ang tubig ay hindi bumubusina ng galit, ngunit itinatago nito ang sakit. Ang hindi mo pansin ay maaaring sugat sa iba. Upang maging ganap na tagapagtanggol, kailangang makita mo ang pananaw ng mga hindi mo kailanman tinulungan. Mula sa baryo, tumakbo ang eksena. Isang maliit na kuweba, isang engkantong babae, nakatago, may buhat-buhat na sanggol. Ang mga mata niya ay puno ng luha. Kung hindi sana kinamkam ng mga tao ang ilog naming sagrado, hindi kami napalayas. Ngayoy pinipilit kaming manirahan sa lungga ng mga daga. Diyos ko, anong kasalanan namin? Lumapit si Ricky, bagamat alam niyang hindi siya naririnig. Bakit ganito, kuya? Akala ko lahat ng engkanto'y masasama. Hindi lahat, sagot ni Danilo. At hindi lahat ng tao'y mabuti. Siguro may dahilan kung bakit binigyan tayo ng kapangyarihan. Para ayusin ang mga pagkakamali ng pareho. Sa huli, lumitaw ang isang matandang babae. Nakasuot ng pulang saya, may hawak na baston at may nakapikit na mata. Siya ay isang albularyo. Ibinigay ko ang buhay ko sa kagubatan. Sa halaman, saan ito? Pero dumating ang isang makapangyarihan. Isang nilalang na tulad ng tao, ngunit may lihim. Tinanggap niya ako at binigyan ng karangalan. Siya ang aking bagong Panginoon. Si Ginoong Dagat. Bumuka ang kanyang mga mata at dumiretso sa gawin nila. Tila nakikita sila. Kayong mga binhi ng liwanag. Darating ang oras, kayo'y magdududa rin. Dahil ang tubig ay malalim at ang puso ng tao ay pabago-bago. Biglang lumubog ang paligid.
Nasa gitna na ulit sila ng lawa. Si Alon ay nakatayo, nakatingin sa kanila. Natapos ninyo ang pagsubok. Mas marami pa kayong dapat malaman. Ngunit ipinakita ninyo ang kakayahang makinig, hindi lamang magsalita. Kayo'y may karapatang tumuloy sa susunod. Lumapit si Hangin Laya, dinala ng bugso ng hangin. Ang huling pagsubok ay sa akin. Ang pagsubok ng hangin at apoy, dahil hindi pwedeng paghiwalayin ang direksyon at sigla. Paghahandaan namin, ani Danilo. Isa itong pagsubok ng pagpili. Hindi lakas, hindi isip, kundi paninindigan. Nagkatinginan sina Danilo at Ricky. Ramdam nilang papalapit na ang pinakamabigat sa lahat. Matapos lampasan ang pagsubok ng tubig, ipinikit ni Danilo at Ricky ang kanilang mga mata habang dinadala ng malamig na hangin ang kanilang mga katawan patungo sa mataas na bahagi ng bundok. Hindi ito karaniwang hangin. Ito'y tila may sariling kalooban. Pumapadyak ito sa lupa, sumasayaw sa ulap, at tinatangay sila pataas na parang mga dahong walang bigat. Pagdilat nila, nasa tuktok na sila ng bundok, isang lugar na hindi nila narating kailanman. Sa harapan nila ay isang patag na lupang napapalibutan ng mga apoy na sumasayaw sa ihip ng hangin. Doon, nakatayo si Hangin Laya, ang tagabantay ng hangin, kasama si Siga, tagabantay ng apoy. Ito na ang huling pagsubok. Anang matandang si Hangin Laya. Ngunit ito rin ang pinakamapanganib. Dito susubukin ang inyong paninindigan, ang kakayahang piliin ang tama kahit mahirap, kahit mag-isa. Dagdag ni Siga habang naglalakad sa paligid nila. Maraming nilalang ang nabigo sa ganitong pagsubok dahil mas madali ang tumalikod kaysa magpatuloy. Handa ba kayo? Tahimik na tumango sina Danilo at Ricky. Hindi ito pagsubok na magkasama, ani Hangin Laya. Magsusulo kayo, magkakahiwalay kayo. Bago pa sila makapagtanong, biglang nilukob si Ricky ng buhawi habang si Danilo ay binalot ng apoy. Naglaho sila sa paningin ng isa't isa. Pagkamulat niya, nasa isang baryong nasusunog si Ricky. Sigawan, iyakan, at mga aninong nagtatakbuhan. Sa gitna ng kaguluhan ay may isang nilalang. Isang batang kapre na umiiyak habang pinagtutulungan ng mga tao. Salot! Hayop ka! Sunugin natin to! Pero hindi siya ang may gawa ng apoy. Sigaw ni Ricky kahit hindi siya naririnig. Lumingon ang bata sa kanya. Hindi bata. Isa itong batang nilalang. Pula ang mata, maitim ang balat, ngunit walang masamang intensyon. Hawak nito ang isang paso ng bulaklak na naisalba pa mula sa apoy. Gusto ko lang magtanim. Ayaw ko ng gulo. Biglang lumitaw si Siga sa tabi ni Ricky. Kung ikaw ay tao, kanino ka papanig? Sa mga kababayan mo o sa nilalang? Nag-init ang paligid. Ramdam ni Ricky ang bigat ng tanong. Kung pipiliin mong ipagtanggol siya, baka ikaw ang sunugin. Kung manahimik ka, ligtas ka. Napatingin si Ricky sa batang nilalang na umiiyak. Napaluha siya. Hindi ko siya kayang pabayaan, mahina niyang sabi. Walang kasalanan ang gusto lang magtanim. Tumakbo siya papunta sa gitna ng apoy. Itinulak ang mga taong may dalang sulo. Wala siyang kasalanan, huwag niyo siyang sasaktan. Pagkarinig ng kanyang tinig, parang huminto ang apoy. Ang galit ng mga tao ay unti-unting naglaho, at si Siga ay ngumiti. Si Danilo ay nasa gitna ng isang malawak na kapatagan. Sa harap niya ay isang daan, dalawa ang direksyon. Isa ay papunta sa isang magarang syudad, may ginto-pintuan, at may mga taong nag-aalok ng kayamanan, kapangyarihan, at kasaganaan. Dito ka na. Hindi mo kailangang bumalik sa bundok. Kalimutan mo na ang gubat, ang mga nilalang, ang abaka. Pwede kang magtagumpay. Pwede kang mamuno. Ani ng isang tinig. Sa kabila, isang landas na maputik, masukal, at tila wala pang taong tumatahak. Ngunit sa dulo nito ay may liwanag.
mahina, ngunit totoo. Lumitaw si Hangin Laya sa kanyang tabi. Kung dito ka, matutupad ang lahat ng pangarap mo. Kung doon ka, susugal ka sa panganib at sakripisyo. Tahimik si Danilo. Naisip niya ang mga gabi ng gutom, ang sakripisyong dinanas nila ni Ricky, ang pagkamatay ng kanilang magulang, at ang kawalang katarungan sa mga baryo. Pero paano naman ang mga naiwan? Bulong niya. Paano kung ako lang ang makaligtas? Nilakad ni Danilo ang masukal na daan. Mabigat ang hakbang ngunit matatag. Sa bawat yapak niya, humuhuni ang hangin sa paligid. Hangin Laya ay napangiti. Sa isang iglap, bumalik sina Danilo at Ricky sa tuktok ng bundok. Nakatayo sina Siga at Hangin Laya, parehong may ngiti ng pagpupugay. Natapos ninyo ang huling pagsubok, sabi ni Hangin Laya. Hindi lang dahil pinili ninyo ang tama, kundi dahil ginawa ninyo ito ng walang pag-aalinlangan. Kayo ngayon ay ganap na tagapangalaga, dagdag ni Siga. Tagapagtanggol hindi lamang ng gubat, kundi ng balanse sa pagitan ng tao at ng nilalang. Muling lumitaw si Lunti, dala ang garapon na lalong nagliliwanag. Nagising na ang punla, ngunit sa paggising nito, nagising na rin ang kanyang kabaligtaran. Dumagundong ang kalangitan. Sa di kalayuan, sa pusod ng karagatan, may umuusbong na madilim na ulap. Si Ginoong Dagat ay bumangon na, bulong ni Lunti, at ang unang pinuntirya niya ay ang inyo mismong tahanan. Pagkababa ni Danilo at Ricky mula sa bundok, ramdam agad nila ang kakaibang lamig sa paligid. Hindi ito ordinaryong hangin, kundi tila hininga ng isang halimaw na bumangon mula sa kailaliman. Habang papalapit sila sa Barrio San Roque, sumalubong sa kanila ang makapal na ulap at pagdilim ng kalangitan kahit tanghaling tapat. Sa di kalayuan, mula sa burol, tanaw nila ang kanilang tahanan, ang baryong matagal nilang pinagsikapang buhayin muli sa kabila ng kahirapan. Ngunit sa ngayon, isa na itong lugar ng sindak. Ang mga bubong ay nilipad ng hangin, ang mga pananim ay nalanta na tila natuyuan ng kaluluwa, at sa gitna ng baryo ay isang dambuhalang nilalang. Itim ang katawan na tila pinagsamang dagat at ulap, may mata na parang sinag ng kidlat at boses na gaya ng pag-ugong ng alon sa kasagsagan ng bagyo. Siya si Ginoong Dagat. Nagkalat sa baryo ang takot. Ang mga tao ay nagtatakbuhan, nagsisigawan, at ang ilan ay nawawala na parang tinangay ng hangin. Ang mga matanday nagdarasal, ang mga batay umiiyak habang nakakubli sa ilalim ng mga mesa at kama. Wala nang pag-asa sa mga mata nila. Ayuda! Tubig! Tulungan niyo kami! Sigaw ng mga residente habang binabaha ang kanilang mga bahay ng itim na tubig na parang langis, malapot, mabaho at nakalalason sa balat. Si Mang Crispin, ang dating kapitan ng baryo, ay pinilit pang tumayo upang mag-utos. Kumuha ng lubid, itali ang mga bangka sa poste, ilikas ang matatanda. Ngunit isang hampas ng tubig mula sa katawan ni Ginoong Dagat ang tumama sa kanya. Sa isang kisap mata, para siyang natunaw, naging abo na tinangay ng hangin. Wala nang kaligtasan sa ilalim ng araw. Boses ni Ginoong Dagat na lumampas sa pandinig, direktang tumatama sa utak, sa puso, sa kaluluwa. Tapos na ang panahon ng tao. Ngunit mula sa gilid ng burol, dumating sina Danilo at Ricky. Ang kanilang mga katawan ay nabalutan ng liwanag mula sa mga pagsubok na pinagdaanan nila. Si Ricky dala ang anting-anting na ginintuan at kumikislap tuwing tatamaan ng hangin. Si Danilo may hawak na baston ng kawayan na may nag-aalab na ugat sa loob, regalo ng apoy at hangin. Ginoong Dagat, sigaw ni Danilo. Hindi ka na hari sa lupang ito. Pinili mo ang takot, ngunit kami pinili ng balanse. Tumingin ang dambuhalang nilalang sa kanila.
mga batang magsasaka. Kayo ba ang ipapadala sa akin ng kagubatan? Tumatawa ang dagat sa inyong kayabangan. Isang alon ng itim na tubig ang tumama sa kanilang kinalalagyan, ngunit nagliyab ang baston ni Danilo at nagsilbing panangga. Si Ricky naman ay tumalon sa ere at pinakawala ng isang bugso ng hangin mula sa kanyang palad, dahilan para magwatak ang alon at bumalik sa katawan ng nilalang. Ang lupa ay yumanig, ang hangin ay umikot sa paligid. Mula sa gitna ng baryo, lumitaw si Lunti, ang duwendeng matalik nilang kaibigan, hawak-hawak ang garapon ng punla. Kasama niya si Hangin Laya at Siga, at sa tabi ay lumitaw rin si Alon mula sa gitna ng ilog. Hindi kami titigil, wika ni Lunti, dahil kung sakali mang matalo kami, at least lumaban kami. Nagsimula ang tunay na sagupaan. Ang garapon ay inilapag sa gitna ng baryo at ang punla sa loob ay unti-unting bumuka. Mula rito'y tumubo ang isang gintong halaman na may hugis puso at sa bawat paglalaban, ito'y lumalaki. Si Danilo ay humahampas ng apoy na parang leon. Si Ricky ay bumabalot ng hangin ang bawat suntok at galaw. Ang mga taga-baryo unti-unting lumalapit, nabubuhayan ng loob at tinutulungan silang maglatag ng depensa. Kayong dalawa ay hindi na lang magsasaka, sabi ni Alon. Kayo'y bagong haligi ng kapayapaan. Sa huling bugso ng laban, sabay na umatake sina Danilo at Ricky. Itinaas ni Danilo ang baston at mula rito'y lumabas ang lahat ng apoy na nakuha niya mula sa bundok. Si Ricky ay lumipad at pinakawalan ang buong lakas ng hangin. Nang tumama ang kanilang huling atake sa puso ng halimaw, isang napakalakas na pagsabog ang sumabog mula sa katawan nito. Tumilapon si Ginoong Dagat at unti-unting naghiwa-hiwalay sa maliliit na ulap hanggang sa ito'y ganap na naglaho. Tahimik. Pagkatapos ng ilang sandali, narinig ang palakpakan mula sa mga taga-baryo. Lumapit ang mga tao kay Danilo at Ricky at doon nila muling naramdaman ang tunay na diwa ng pagkakaisa. Hindi ito ang huling panganib, ani Lunti. Marami pang nilalang ang natutulog, naghihintay. Ngunit ngayon, may pag-asa. Pananagutan namin ito, wika ni Danilo. Hindi lang bilang tagapagtanggol, kundi bilang anak ng lupa at gubat. Bilang mga magsasakang mulat, dagdag ni Ricky, handa sa anumang pagsubok para sa kalikasan, tao at engkanto. Muling sumilay ang araw. Sa gitna ng baryo, tumubo ang isang bagong punla. Ito'y mula sa garapon. Isa itong punong may ginintuang dahon. Ang pangalan nito? Punong San Roque. At sa ilalim ng aninong dulot nito, ang bagong pag-asa ng bayan ay nagsimulang tumubo. Lumipas ang 3 buwan mula nang talunin ni Danilo at Ricky si Ginoong Dagat. Ang baryo San Roque ay muling nabuhay, higit pa sa dati. Sa gitna ng plaza ngayon ay nakatindig ang punong San Roque. May gintong mga dahon at puting bulaklak na hindi nalalanta kahit pa sa gitna ng tag-init. Sa ilalim nito, araw-araw ay may mga batang naglalaro, matatandang nagkukwentuhan at mga magsasakang nagkakaisa sa pagtatanim. Muling sumagana ang mga pananim. Ang abaka ay naging mas makapal, mas malakas at mas mahal ang bili sa merkado. Marami sa mga baryong dating walang pakialam sa kalikasan ang humingi ng tulong kina Danilo at Ricky at malugod silang tinanggap ng magkapatid. Ngunit gaya ng sinabi ni Lunti, ang kapayapaan ay hindi palaging nagtatagal. Isang gabi, habang si Danilo ay nagpapahinga sa ilalim ng punong San Roque at si Ricky ay nagbabantay sa mga pinatuyong abaka, napansin nilang may kakaibang katahimikan sa paligid. Walang kuliglig, walang hangin, walang kahit anong ingay. Biglang may bumagsak na ibon sa harapan ni Danilo. Patay, walang sugat, pero naninigas ang katawan. Sinundan ito ng ilang mga daga, ahas at palaka. Lahat patay, pero walang dugo.
Napalingon si Danilo. Sa may kakahuyan, isang anino ang gumagalaw na parang usok. Walang anyo, walang muka, pero mabigat ang presensya. Ang liwanag ng punong San Roque ay bahagya ng hina at tila tinatabunan ng malamlam na ulap. Dumating si Ricky, may dalang lampara. Ano yan? Hindi pa sila nakakagalaw nang lumitaw si Lunti, halatang balisa. Hindi na siya naglalakad gaya ng dati. Para siyang itinataboy ng isang puwersang hindi niya kayang harapin. Siya ay bumalik, bulong ni Lunti. Sa loob ng lumang kubo ng kanilang yumaong mga magulang, nagtipon sina Danilo, Ricky, Lunti at ang mga tagabantay, si Hanginlaya, Siga at Alon. Dito isinalaysay ni Lunti ang pinagmulan ng bagong panganib. Noong unang panahon, may isang nilalang na tinatawag naming Kalimlang. Isa siyang dating engkanto na tagapangalaga ng kagubatan katulad ng aming lahi. Ngunit dahil sa inggit sa mga taong minahal ng kalikasan, pinili niyang talikuran ng liwanag at yakapin ng kadiliman. Siya ang nagbigay ng lakas kay Ginoong Dagat noon, dagdag ni Siga, ngunit hindi siya lubusang nagpakita hanggang ngayon. Kalimlang ay may kapangyarihang sumipsip ng buhay at alaala. Kaya niyang burahin ang pinagmulan ng isang bagay, mga punla, kultura, pangalan, kasaysayan. Wala siyang katawan, isa siyang anino. Tumayo si Hanginlaya at sa huli ay tumingin sa magkapatid. Kung hindi natin siya mapipigil, mawawala ang lahat ng naipundar ninyo. Hindi lang ang abaka, pati ang alaala ng inyong ama't ina, pati ang pangalan ng San Roque. Napalingon sina Danilo at Ricky sa punong San Roque. Pumapalya ang kinang ng mga dahon nito. Tila may bahagi sa paligid na unti-unting nalilimutan ang sarili. Sa sumunod na mga araw, may mga kakaibang pangyayari sa baryo. Si Aling Tere, ang matandang tagapagtahi, ay hindi na makaalala kung paano tumahi. Si Mang Nestor, ang tagapagsalita ng barangay, ay hindi maalala ang pangalan ng sariling anak. Pati ang mga tupa at aso ay tila nawawala sa isip kung saan uuwi. Parang may binubura sa mga alaala natin, sabi ni Ricky. Hindi lang kalikasan, pati kasaysayan natin. Lumapit si Lunti sa garapon ng punla na noon ay nakabaon sa ilalim ng punong San Roque. Kung maabot ni Kalimlang ang punla, wala na tayong panlaban. Habang naglilinis ng lumang baol sa kanilang bahay, nadiskubre ni Danilo ang isang kwadernong may sulat kamay ng kanilang yumaong ama. Sa likod ng pabalat ay nakasulat, kung sakaling bumalik ang anino. Binasa nila ang laman nito. Ang kanilang ama, na isa ring albularyong nagtago ng kanyang kaalaman sa ilalim ng pagiging magsasaka, ay minsang nakaharap sa anino ni Kalimlang noong sila'y sanggol pa. Ngunit hindi niya ito tuluyang natalo. Ang iniwan niyang panlaban? Isang anting-anting na gawa sa ugat ng alaala. Ugating nakuha mula sa isang punong kalumpang tumubo sa gitna ng apoy at luha ng kanyang asawa. At ito'y inilibing malapit sa kinatatayuan ng dating kubo. Huwag kayong umasa sa espada, sulat ng ama. Sa huli, ang tanging panlaban sa kalimot ay ang pag-alala. Nang gabing iyon, habang inaapawan na ng anino ang silanganing bahagi ng baryo at halos hindi na maramdaman ang liwanag ng buwan, nagpulong ang magkapatid kasama si Lunti. Kung kailangan ng alaala para talunin si Kalimlang, kailangan nating ipaglaban ang bawat kwento, bawat pangalan, bawat alaalang sinusubukan niyang burahin, ani Danilo. Hindi lang ito laban ng lakas, sabi ni Ricky. Ito'y laban ng pag-ibig, ng kasaysayan, ng ugat natin bilang tao at magsasaka. Handa na kami, sabi nila sabay. At sa dulo ng kabanatang ito, habang umaambon ng maliliit na alikabok na tila galing sa lumilipas na panahon, nagsimula silang maghukay. Hindi lang sa lupa, kundi sa kanilang puso't isipan. Dahil sa susunod na yugto, ang buong mundo nila
ay sisimulang kalimutan kung sino sila. Ang gabi bumagsak sa Barrio San Roque na parang lambong ng pagkakalimot. Ang buwan ay mistulang nawala sa langit. Ang hangin ay walang tunog. Ang mga pangalan ng lansangan, punong kahoy at maging ng mga tao, unti-unting nabubura sa isipan ng mga taga-baryo. Si Aling Maria ay biglang nakalimot kung sino si Danilo. Si Mang Luis ay hindi na makaalala kung paano siya napunta sa baryo. Ang mga bata ay tahimik, wala nang kwento ng bayani, wala nang awit ng pag-asa. At sa gitna ng lahat ng ito, mula sa aninong sumasakop sa buong kabundukan, unti-unting lumitaw si Kalimlang. Walang mukha si Kalimlang, siya'y usok na hugis tao. Ang kanyang boses ay parang echo ng mga boses na nalimot na. Mga kwentong di na naikwento, mga alaala ng mga namatay na walang libing, mga pangalang hindi na binigkas. Narito ako upang itama ang kasaysayan. Bulong niya habang lumalakad sa hangin. Wala nang sakit kung walang alaala. Wala nang ugnayan kung walang ugat. Kalimutan na ang lahat. Lumapit siya sa punong San Roque. Ang gintong dahon nito ay unti-unting nagiging abo. Ang mga bulaklak ay nalalanta. Ang mga ugat nito'y nanginginig, parang nilalamig. Ngunit bago pa man maabot ni Kalimlang ang puso ng punla, biglang dumating sina Danilo at Ricky. Suot ni Danilo ang anting-anting mula sa lihim ng kanilang ama, isang ugat na puti, balot ng hiblang abaka, at nakaukit ang mga pangalan ng kanilang mga ninuno. Dala ni Ricky ang kwaderno ni ama, bukas sa huling pahina kung saan nakasulat. Ang puso ng lupa ay hindi lang sa ilalim ng lupa, kundi sa kwento ng bawat anak nito. Nagtama ang tingin nila at sabay silang lumapit sa punong San Roque. Pinatong ni Danilo ang anting-anting sa katawan ng puno, habang si Ricky ay nagsalita. Hindi kami makakalimot. Nagyugjugan ng kalikasan. Mula sa ugat ng punla, biglang bumalot ng liwanag ang paligid. Liwanag na hindi lang liwanag, kundi alaala. Tumambad ang mga imahe sa hangin. Si ama at ina habang nagtatanim ng abaka, ang mga unang harvest ng baryo, ang mga tawa ng bata, ang pakikipaglaban nila kay Ginoong Dagat, ang yakap ni Lunti, ang sakripisyo ng kalikasan. Ang mga imahe ay naging enerhiya at iyon ang tumama kay Kalimlang. Ano ito? Sigaw niya, napapaatras. Hindi ko kayang hawakan. Ang damdamin. Hindi mo naintindihan kailanman, sagot ni Danilo. Ang lupa ay buhay, hindi mo lang ito nasaksihan. Kami ang mga anak nito, dagdag ni Ricky. At ang alaala namin ay ugat na hindi mo kayang bunutin. Isang huling sigaw ang pinakawalan ni Kalimlang, pero hindi takot ang sinagot ng baryo, kundi kwento. Sa bawat sulok ng baryo ay may nagsalita. Naalala ko na ang pangalan ng anak ko, iyak ni Mang Luis. Ang tinahi kong habing abaka para sa asawa ko, sigaw ni Aling Maria. Muli kong narinig ang tawa ng asawa kong yumao, wika ng matandang si Pedro. Ang alaala ng buong baryo, ang buhay, sakit, ligaya at pagkakaisa ay naging isang bugso ng liwanag na tumama kay Kalimlang. At doon, ang aninong nilalang ay unti-unting naghiwa-hiwalay, naging mga abo at tinangay ng hangin hanggang sa tuluyang naglaho. Ang araw ay sumikat kinabukasan ng mas maliwanag kaysa dati. Ang punong San Roque ay namulaklak muli at sa gitna ng liwanag nito ay nakita si Lunti, nakangiti. Hawak-hawak ang maliit na bulaklak ng punla. Tapos na, sabi niya. Pero hindi ibig sabihin ay titigil tayo. Lumapit si Danilo sa mga batang naglalaro. Mga anak, huwag kayong titigil sa pagkukwento. Oo nga po, Kuya Danilo, sagot ng isa. Ituturo namin ang kwento ninyo sa mga susunod na henerasyon. Sa dulo ng araw, muling humarap sa kabundukan sina Danilo at Ricky, magkatabi, tahimik, pero panatag.
Sa kanilang likuran, ang baryo ay mas masigla kaysa dati. Hindi natin kailanman pag-aari ang lupa, sabi ni Ricky. Pero tayo ang tagapag-alaga nito. Tayo ang mga tagapagdala ng kwento, dagdag ni Danilo. At habang may isang magsasakang naglilinis ng punla, habang may isang batang nakikinig sa kwento ng kanyang lolo, hindi kailanman mamamatay ang alaala. Sa ilalim ng punong San Roque, isinulat nila sa isang bagong kwaderno ang unang linya ng bagong kasaysayan. Kami sina Danilo at Ricky, mga anak ng lupa at gubat, mga tagapagtanggol ng alaala, at mga magsasakang hindi kailanman titigil sa pagtatanim, wakas